Ayan kabayan, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa iyo kung nasaan ka man. Ayan, meron akong i-share sa inyo na para sa mga baguhan na mag-iibang bansa o kaya yung mga matatagal na narito sa abroad. So first, doon muna tayo sa mga bago mag-abroad. Ayan. First, lagi mo kukunin yung sa sarili mo kung handa ka na ba sa magiging kapalaran mo sa abroad, lalo ikay mag-isa. So, handa ba yung sarili mo? At handa rin ba yung kalooban mo na iiwanan mo yung pamilya? At handa rin ba sila na ikay mawalay sa kanila? Na ikay mawalay? So, dapat lagi handa tayo. Hindi yung kung tayo pupunta ng abroad, ay maganda na yung ating kahihinatnan dito, yung dadatnan mo dito sa abroad. So may maraming mga nagbabalak umabroad, mag-abroad. So nangyayari, nadadali sila ng mga illegal recruiters. So like scammers. So pinakamaganda guys, kung kayo first time na mag-abroad, so dapat pumunta kayo sa sa mga legit na agencies, o kaya pumunta kayo sa POAA, sa DFA. Ayan, mga legit po yan. Kung kayo mga huwag kayong mag-ano sa mga online lang, sa mga agencies. So pinakamaganda sa mga legit na agencies kayo pupunta. At in case na ma-approve kayo mag-abroad, make sure na maganda yung pupuntahan nyo rito. Handa ang inyong katawan, ang inyong isip, at ang inyong puso sa inyong kahihinatnan dito. At first, at unang-una sa lahat, pagdating nyo po dito sa abroad, wag po kayo magiging pilihan sa trabaho. Wag po kayong magiging pilihan sa trabaho. Kasi kung anong pinag-aralan natin sa Pilipinas, hindi naman po natin magagamit dito sa abroad. Kung ano po natapos natin. Is depende lamang po sa ibang country na pwede po yan. Pwede po. Like nurse, pwede po yan. Pwede po yung magamit. Pero, kung ordinary lamang na course o kaya high school lamang nang natapos, like me, na so, ang mangyayari po sa atin ay all around po tayo. So, wag po tayo magiging pilihan. Sa mga ganyan, at kung gusto niyo pong guminhawa ang pamilya niyo na iiwanan ninyo sa Pilipinas, wag po kayo magiging pilihan sa trabaho at lagi po ninyong iisipin na ito kaya kayo nag-abroad ay para sa pamilya. So, ang iba po na nag-abroad dito, wag po magagalit. Wag naman po magagalit sa akin ang mga OFWs. Marami po akong kaibigan mga OFWs at marami rin po akong kaaway ng mga OFWs. Ang iba po ay masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. At mapagmataas. At naglilinis lang naman ng ano lang yan. Naglilinis lang naman ng ilidoro yan. Naglilinis lamang ng kung ano yan. So what? So what? So proud kami kung anong like me, proud na proud ako. Nasasabihan mo ako na gano'n. So, wala ka nang pakialam. Kasi, hindi ko hinihingi sa iyo yung pinakakain ko sa pamilya ko. Di ba? Dahil, higit sa lahat, hindi mo ako pinakakain at wala kang ambag sa buhay ko. Ayun. So, marami talagang mga OFW na alam ko, yung mga nanonood dito, na mga nanonood dito, so relate, lalo't mga OFWs, at marami naman tayong mga kakilalang ganyan, na mataas ang tingin sa kanilang sarili, na lalo't, siyempre, di ba? Kawawa.
Kawawa yung mga naniniwala sa mga ganyan na masyadong ano, pero wala din yan. Iwasan yung mga ganyan tao. Doon tayo sa taong may prinsipyo, doon tayo sa taong nagpupursige para maitaguyod ang pamilya. Hanga ako dyan sa mga gayang OFWs, lalo't yung mga matatagal na rito. Ako, personally, marami po akong kilala mga kaibigan dito sa Italia, dito sa Venecia, saan man panig ng ano, dito sa part of Europe o kaya sa out of country, sa mga Asia, like America, may mga kakilala po ako. Hindi po ako kinahihiya ang trabaho. Proud po ako sa mga gayaan kung anong trabaho nila. Hindi po ako kinahihiya. Ako, hindi ko po kinahihiya ang trabaho ko. All around po ako. Hindi ko po kinahihiya yan. Kahit mag-ano ako, mag-ud-ud ng Ilyodoro, so what? So what? Kinararangal ko yan. Ayan. So yan sa mga matatagal na po dito sa mga OFWs na ano, so hanga po ako at ano lamang po tayo mga kabayan, mga OFWs na matatagal na ano, kaunting ano pa tayo at balang araw hindi naman habang panahon ay tayo ay malakas. Habang kung ay tayo nakakapagtrabaho pa. So habang kaya pa natin magtrabaho po tayo para sa kung natin pagka tayo na alam naman natin pag tayo nag-for good na sa Pilipinas, so mayroon tayong ipon na kaunti, di ba? At maikuha natin yung para sa mga anak natin, may taguyod natin. So, di ba? Napakasarap sa pakiramdam magpo-for good tayo sa Pilipinas na mayroon tayong nagagastos at kung halimbawa magkasakit tayo, mayroon tayong maikuha sa maibibil sa hospital. So, real talk po yan. Real talk po yan. So, yan. So yan guys, sa mga nagbabalak mag-abroad, huwag kayong sige-sige muna. Pag-isipan nyo mabuti. Pag-isipan nyo mabuti ng ilang beses kung desidido kayo o hindi. Diba? Hindi yung gagastos kayo ng sobrang laki. Gagastos kayo ng sobrang laki. Tapos pagdating nyo dito, hindi naman din yung kalakihan din ang sweldo. Kasi unang-una, lalo dito sa Italia, so kailangan nyo maging matutunan dito ang salita. Kailangan nyo dito matutunan yung salita nila. Unang-una yan. Depende lamang kung nag-a-accept sila ng English. Diba? Pero may mga anong ganyan na kailangan talagang matutunan yung salita Italian language. Lalo dito sa Italia. So, ayan guys, sa mga sadyang hindi biro ang sakripisyo na mag-abroad at siyempre, lalo't kung wala, di ba? Wala tayong ganito, siyempre mangungutang tayo. Mangungutang sa kamag-anak o kaya sa bangko o kaya magsasangla ng lupa, magbebenta ng mga halimbawang mga alagang hayop, di ba? Hindi naman natin hindi naman agad-agad na yung utang na yan o kaya yung yung binili nating mga alagang hayop o kaya mga ari-arian like lupa na hindi naman pagdating mo rito ay mababayaran mo kaagad-agad po yan, hindi po. At siyempre, lalo't pagdating niyo po dito, kung halimbawa kayo ay may kasama sa bahay o kaya naka-boardmate kayo, nangungupahan kayo ng bahay, katulad po namin, ay siyempre, ay baka po wala pong matira sa inyo. Wala pong matira sa sweldo ninyo at siyempre sa bahay lamang po ninyo yan mapapapunta. At isang tip ko rin sa mga mag-a-abroad, kung kayo mag-a-abroad, yung legit din. Talagang legit talaga guys. At kung kayo halimbawa dito sa Europe at wala kayong kamag-anak at kayo marunong na magsalita at kung gusto niyo makatipid, ang dapat sa inyo ay Pisa sa amo. Yung stay in. Yung stay in talaga sa amo para yung buong sweldo ninyo ay hindi nyo magastos. Solong-solo po ninyo yan, sweldong yan. So, i-convert po natin yan sa piso. So, medyo malaki-laki. So, yung pong stay in po dito ay umaabot na po ng 2,000 euro. 2,000 plus euro. So, i-convert po natin yan. So, medyo malaki-laki po yan. So, yan guys. Basta sa mga baguhan, para hindi kayo ma-scam o kaya ng illegal recruiter, magpunta na lamang po kayo sa mga legit na agencies,
sa mga matatagal na po nag-ooperate at sa mga kakilala ninyo mga legit na o kaya yung mga nag-abroad na. So ayan guys, hindi ko naman kayo dinidiscourage na mag-abroad. So hindi po ito kapaares noong unang panahon na madali ang trabaho. So ngayon po, napakahirap po ng trabaho ngayon. So ayan guys, pag-isipan po ninyo mabuti at ito po'y para din po sa inyo na at payo ko rin po, at kung kayo naman po ay kumikita dyan ng 500 a day, 500 pesos a day, wag na po kayong mga ibang bansa. Di ba? Wag na po kayong mga ibang bansa kung kayo kumikita ng 500 a day. At malaking na po yan sa atin. At kumbaga, nasa kama ka na po, wag ka na pong lilipat ng banig. Di ba? Yan po magandang po sa inyo. So, kayo din po makakapag-desisyon yan sa sarili niyo. So yan guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and share and hit the notification bell. See you on my next vlogs. Thank you guys.